ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pusong mapagmahal ay hindi mapangmata. At ang pusong tapat ay hindi humahanap ng iba. Mahirap maging mabuting tao ngunit palagi pa rin nating piliing maging matuwid upang hindi tayo matisod. Ikaw kabarangay, gaano katatag ang iyong puso laban sa tukso? Dear Papa Dudut, lahat po tayo ay hindi nakakaligtas sa mga pagsubok. Kumbaga nakakabit na yon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At sa bawat pagsubok na yon ay merong dulot na aral sa bawat isa sa atin. Yon ang eksaktong karanasan ko sa buhay na gusto kong ibahagi sa inyong programang Barangay Love Stories. Pero bago tayo dumako doon ay gusto ko munang kunin ang pagkakataong ito na makapagpasalamat sakaling mapili po ninyong i-air ang liham ko sa inyong istasyon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Araceli, 30 years old at taga Mandaluyong. Meron akong asawa si Ethan na nakilala ko noong nasa high school pa lamang kami. Ang totoo niyan ay tinago namin ang aming pag-iibigan sa mga magulang namin dahil pinagbabawalan pa nila kaming magkaroon ng karelasyon. Gusto kasi nila na mag-focus muna kami sa aming pag-aaral. Bagay na hindi namin sinunod ni Ethan, Papa Dudut. Please naman oh. Ano? Paano ako kakalma? Sige nga. Sabihin mo, paano? Baka po mapano kayo, Aling Vicky. Baka po atakihin kayo sa puso niyan. Atakihin talaga ako sa puso pagkatapos ko kayong mahuli na magkatabi sa kama habang naghahalikan ng anak ko, Ethan. Pasensya na po kayo. Ano magagawa ng pasensya mo, ha? Ma, wala naman po kaming ginagawang masama ni Ethan. Anong wala? Hindi pa ba masama yung bagay na yon? Bakit kayo naghahalikan? Sige nga. Bata-bata nyo pa, tapos ginagawa nyo na yon? Pasensya na po kayo, pero hindi lang po talaga namin napigilan yung sarili namin. Tama po si Araceli. Nadala lang po kami ng damdamin namin. Ay, ayan. Ayan na nga bang sinasabi ko. Ay, teka nga. Sabihin mo nga sa akin, Araceli. Kayo na ba ni Ethan? Boyfriend mo na ba siya? Ha? Wag na wag kang magsisinungaling sa akin. Dahil dinadagdagan mo lang kasalanan mo. Ethan, tinatanong tayo ni Mama. Huh? Anong ha? Tinatanong tayo ni Mama kung boyfriend na raw ba kita? Opo. Boyfriend niya na po ako. Boyfriend po ako ni Araceli. Ay, anak naman talaga to ng 7 kalabaw. Ang babata niyo pa. Hindi na po kami bata. Anong hindi? 15 anyos ka pa nga lang, tapos 16 naman niyang si Ethan. Ikaw naman, Ethan. Alam ba ng mga magulang mo ang bagay na to? Sabihin mo. Hindi po. At nagkasundo pa talaga kayo sa paglilihim sa amin? Umamin nga kayo. Gano'n na kayo katagal, ha? Bago lang po. Ngayong araw nga lang po eh. Ay, talaga naman! Pero ano? Pero ano? Pero matagal na po namin gusto ni Ethan ang isa't isa. Ngayon lang talaga opisyal na naging kami at ngayon lang din namin ginawa yung bagay na yun, Ma. Tingin mo ba mapapanatag ako bilang nanay dahil dyan sa mga sinabi mo? Kung hindi nyo nga lang po kami nahuli wala naman kaming balak sabihin ni Ethan yung totoo. Ano ka mo? At bakit naman? Kasi mahigpit kayo. Kagaya lang din kayo ng mga magulang ni Ethan Normal naman talaga sa edad naming to na magkagustuhan. Kaya bakit
kami pinagbabawalan? Dahil may tamang panahon sa pag-ibig. Sa ngayon, dapat pag-aaral niyo muna ang atupagin ninyo, no? Hindi naman po namin pinababayaan yung pag-aaral namin ah. Tama po yung sinabi ni Araceli. Kaya wala po kayong rason na pagbawalan kami. Sige po kayo. Pag ginawa niyo yan lalo lang kaming magre-rebelde. May pambihira ka namang bata ka. Ako pa talagang tinakot mo, ha? Baka nakakalimutan mo kung sinong nanay sa ating dalawa rito. Hindi ko po nakakalimutan yun. Aba, dapat lang. Dahil ipapaalala ko sa iyong muli na anak lang kita at wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. At ikaw naman, Ethan. Po. Umuwi ka na muna sa bahay ninyo. Ha? At maghanda ka dahil pupuntahan ka namin doon ni Araceli para kausapin ng mga magulang mo. Napakabata pa ninyo pero masyado kayong magmamarunong. Papa Dudut, matindi ang sermon na inabot ko kay mama na para bang wala na akong ginawang matino. At ako na ang pinakapasaway na anak sa buong mundo. Ngunit hindi ko naman masisisi ang nanay ko kesyo medyo makulit nga talaga ako noong kabataan ko. Pareho kami ni Ethan na mapasok pero sa kabila ng lahat ay hindi naman namin pinabayaan ang aming pag-aaral. Dahil sa nangyari ay kinausap ng mga magulang ko si Ethan at tumarap din ako sa mga magulang niya. At sinong mag-aakala na ang pangyayaring yon pala ang magiging daan upang maging legal kami sa pamilya ng isa't isa. Basta hindi lang kami tatakas kapag magkikita kagaya ng palagi naming ginagawa noon, nang sa ganoon ay hindi na mag-alala ang parents namin. And fast forward, kapwa kami nakapagtapos ni Ethan sa college at nakapagtrabaho na. 2 years later ay nag-propose ng kasal sa akin si Ethan na tinanggap ko naman. Nagpakasal kami sa simbahan at nabuntis ako. Pero merong nangyari na labis na dumurog sa aming mga puso, Papa Dudut. Salamat ah. Kumusta na ang pakiramdam mo? Sigurado ka ba na ayos ka na? Oo, ayos na ako. Hindi ko nang mapigilan mag-alala lalo na kalalabas lang natin sa ospital. Ayos lang talaga ako pero malungkot pa rin ako eh. Hindi ko pa rin matanggap na wala na yung anak natin, Ethan. Pinoproseso pa rin ang utak ko yung nangyari. Hindi pa rin kayang tanggapin ng puso ko na maaga siyang kinuha sa atin. Hindi pa nga natin siya nakikita eh. Malungkot din ako. At nangihinayang kasi nga sobrang excited pa naman tayo sa pagdating ng baby natin. Kaya nga sorry. Sorry talaga kasi. Bakit ka ba humihingi ng sorry? Kasi pakiramdam ko, kasalanan ko kung bakit nawala sa atin ang anak natin. Paano mo naging kasalanan? Pareho naman nating hindi ginusto yung nangyari. Ewan ko. Hindi ko lang talaga mapigilang sisihin yung sarili ko. Sana kung masiningatan ko yung anak natin sa tiyan ko. Sana kung mas inalagaan ko siya. Sana hindi siya nawala sa atin. Alam ko naman na ginawa mo ang lahat eh. Nating dalawa. Ginawa natin ang lahat para maging okay si baby. Sinunod natin yung payo ng doktor mo. Kitang-kita ko rin kung paano mo inalagaan yung sarili mo para maging malusog ang anak natin. Kaya lang wala eh. Kahit na ginawa na natin ang lahat, nangyari pa rin ang bagay na yun. Pero di ibig sabihin nun, kasalanan mo na, Araceli. Di naman natin ginusto na mawala ang anak natin. Pero hindi ko alam kung paano makakausad. Ang sakit-sakit eh. Pakiramdam ko,
nasa sinapupunan ko pa rin ang anak natin. Pag hinahawakan ko ang tiyan ko, nararamdaman ko pa rin yung tibok ng puso niya. Ethan, baka naman Baka ano? baka naman hindi talaga totoong nawala sa atin ang baby natin. Araceli, Baka hindi totoo na patay na siya. Baka nasa tiyan ko lang talaga siya, Ethan. sana nga totoo pero alam naman natin kung ano nangyari, di ba? Sinasabi mo bang nagsisinungaling ako? Na gumagawa lang ako ng kwento? Isa ako ang nakakaramdam eh. Ano bang alam mo? Akin yung kamay mo, dali! Ha? Bakit? Akin na sabi! Araceli, ano bang ginagawa mo? Bakit mo ba pinatong ang kamay ko dyan sa tiyan mo? Hindi mo ba nararamdaman ang anak natin? Andyan pa siya. Andyan pa siya sa tiyan ko. Wala na ang anak natin. Patay na siya, Hindi! Araceli. Hindi totoo yan! Hindi pa patay ang anak natin! Nagsisinungaling ka lang! Hindi pa patay ang anak natin! Hindi ba kasi nasa tiyan ko lang siya? Papa Dudut, sobrang hirap bilang isang babae at nangangarap na maging isang ina ang mamatayan ng anak. Tapos ay nangyari pa yon sa hindi inaasahang pagkakataon. Ni sa hinagap, hindi ko naisip na ililibing ko ang sarili kong anak. Hindi ba magulang ang dapat na ilibing nila? Kaya nga pagkatapos ng pangyayaring yon ay walang araw na nagdaan sa buhay namin ni Ethan na hindi ko ginustong sumunod na rin sa hukay at samahan sa kabilang buhay ang aming anak. Sobrang lugmok ko ng mga panahong yon. Lagi na lamang akong umiiyak. Ayaw ko nang kumain, uminom ng tubig at mag-ayos ng sarili. Pero buti na lamang at nandyan si Ethan, Papa Dudut. Inuunawa niya ako. Inaalagaan niya ako kahit na siya mismo ay nalulungkot at nagluluksa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi madali ang magluksa. At hindi totoo na mabilis ka lamang makakausad lalo na kapag namatayan ka ng anak at mahal sa buhay. Araw-gabi mo silang hahanapin, iiyakan at hihilingin na kahit na sa huling sandali ay makita at makausap mo sila. Hindi rin diretsyong daan ang paghilom, Papa Dudut. Totoo na hindi ka tuluyang makakausad kundi masasanay ka na lamang na hindi mo nakasama ang mga nawala sa iyo. At yan ang eksaktong nangyari sa akin, Papa Dudut. Pero malaki rin ang utang na loob ko kay Ethan dahil siya ang naging matibay kong sandalan ng mga panahong nahihirapan ako. Kaya nga kahit mahirap at malungkot ay pinilit kong bumangon. Hindi nga nagtagal ay nakabalik na ako sa dati kong sarili. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana dahil muli na naman kaming sinubok. Matapos namang masangkot ni Ethan sa isang malaking car accident. Ethan! Ethan, wag mo akong iiwan, ha? Kumisip ka na kasi hindi ko kayang mag-isa. Natatakot ako. Natatakot akong harapin ang buhay na wala ka. Na hindi ka kasama. Kaya sana gumising ka na. Makikiusap ako. Hindi pa ako handang mawala ng asawa. Nawala na nga tayo ng anak. Tapos,
Pati ba naman ikaw mawawala pa rin sa akin? Araceli, Ethan! Ethan, gising ka na! Teka, tatawag ako ng doktor! mamaya na. Mamaya na. Anong mamaya na? Baka... Ayos lang naman ako. Medyo, medyo masakit lang ang katawan ko. Ano bang nangyari? Bakit nasa ospital ako? Nasangkot ka sa matinding aksidente. Grabing aksidente na kamuntik nang bumawi sa buhay mo. Sumailalim ka rin sa operasyon. Takot na takot pa ako nun kasi akala ko hindi mo kakayanin eh. Ganun ba? Oo! Grabe ka! Pinakaba mo ako ng gusto. Pasensya ka na, Araceli. Hindi ko naman sinasadya na mangyari ang bagay na yun. Alam ko naman na hindi mo sadya. Hindi mo ginusto. Kasi nga aksidente yun. Huwag ka nang umiyak. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga mapigilan eh. Buhay naman ako eh. Ligtas ako. Ayun nga eh. Mabuti pa rin talaga sa atin ng Diyos. Dahil hindi ka niya pinabayaan. Siguro, nakulitan na rin siya sa akin kasi hindi talaga ako tumigil kadadasal. Na sana, kumaling ka na. Na sana gumising ka na at bumalik ka na sa akin. Naririnig kaya kita habang tulog ako. Lalo na pag kinakausap mo ako. Hindi lang talaga ako makasagot nun pero nararamdaman kita. At gusto ko rin magpasalamat kasi hindi ka napagod sa pagdarasal na maging ligtas ako. Ewan ko pero hindi ko na kasi talaga kakayanin pag pati ikaw nawala sa akin. Hindi ako mawawala sa'yo. Hindi ko pa planong umalis sa mundo. Ayaw pa kitang iwan dahil marami pa tayong gagawin na magkasama. Marami pa tayong lugar na pupuntahan. Yung mga sinabi mo sa akin na gusto mong pasyalan dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Papadudot muling nagbalik sa aking gunitang pakiramdam. Yung matinding takot at mawalan ng mahal sa buhay ang pinakamahirap kong pakiramdam. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa may kapal dahil hindi niya kinuha sa akin ang pinakamamahal kong asawa. Nawala na nga kami ng anak tapos mauulila pa ako sa asawa. Para namang hindi patas yon. Nanatili din sa ospital si Ethan ng 1.5 buwan bago siya tuluyang nakalabas. At nung makauwi na kami sa bahay ay nagpatuloy ang physical therapy niya para makalakad siyang muli. Nag-work from home na lamang ako noon para maalagaan ko pa rin ang mister ko. Mahirap at nakakapagod na pagsabayin ang dalawang bagay na yon. Ngunit masaya naman ako na pinaglilingkuran si Ethan. Kaya lang meron pala akong hindi alam tungkol sa totoong nararamdaman ng aking asawa. Ay naku, paubos na pala tong pamintang durog namin. Buti pa makapaglista na ng bibilhin ko sa supermarket mamaya para isang lakaran na lang. Ay, marami na rin kasing kulang dito sa kusina ko eh. Ay! Ethan! Diyos ko, anong nangyayari sa'yo? Teka, patayin ko muna tong kalan at iwan ko muna saglit ang niluluto ko. Puntahan kita dyan! Ethan! Anong nangyari? Bakit nakakalat sa seg yung mga gamit natin? At pati na yung mga picture frame! Tana, Ethan! Tana! Nandito
May nangyari ba? Gusto ko sanang magbanyo pero hindi pa rin kaya ng mga binti ko na lumakad. Kahit simpleng pagtayo lang nanginginig pa ako. Kaya natumba ako tapos nasagi ko yung mga picture frame natin. Kung bakit kasi nakalagay dyan yan? Tingnan mo! Nagkabasag-basag tuloy! Sana, tinawag mo na lang ako dun sa kusina. Para naalalayan kita. Paano kita tatawagin nagluluto ka nga, di ba? Oo nga, pero pwede ko namang iwan saglit yun eh. Iiwan mo para lang samahan ako magbanyo? Oo. Ang dami mo nang ginagawa para sa akin, Araceli. Panahon na siguro para kayanin ko naman. Gusto kong tumayo ako sa sarili kong mga paa para di na ako masyadong umaasa sa'yo. Masyado na kitang naaabala eh. Ayos lang. Ayos lang naman sa akin eh. Pwes hindi sa akin. Dahil ayoko ng ganito. Ano bang sinasabi mo, Ethan? Ano bang nangyayari? Naiinis ako sa sarili ko. Nagagalit ako dahil kailangan ko pang maaksidente. Kung hindi sana nangyari ang bagay na to, nakakapagtrabaho ko, di ba? Natutulungan sana kita at hindi kita napeperwisyo sa mga simpleng bagay na kaya ko namang gawin. Pero hindi. Hindi ko magawa dahil ganito ako. Baldado! Wala akong silbi! Hindi ka walang silbi, Ethan. Nagpapagaling ka pa. Kaya wag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Hindi kasi yan makakabuti. Tsaka baka makasama pa nga. May mas isasama pa bang masamang nangyari na to sa akin? Ha? Kasi kung oo, aba sana mamatay na lang ako! Ethan! Huwag mong sabihin yan! Pasensya na. Hindi ko lang talaga mapigilan eh. Gabi-gabi, naiisip ko na sana mamatay na lang ako para matapos na rin tong paghihirap ko. Para wala ka ng pasanin. Para hindi mo na ako asikasuhin. Hindi naman ako nagrereklamo eh. Kaya hindi mo dapat isipin ang bagay na yan. Asawa kita, mag-asawa tayo, di ba? At tungkulin ko bilang asawa mo, naalagaan ka hanggang gumaling ka. Oo, nakakapagod. Pero ayos lang naman ako. Hindi nga ako nagrereklamo eh. Kaya dapat, imbis na ganyan ang isipin mo, mas pagtuunan mo ng pansin ang paggaling mo. Papa Dudut, nagsuggest ako kay Ethan na magpatingin sa espesyalista sa pag-iisip. Pero na-offend siya at nauwi kami sa pagtatalo. Kung ako lang kasi ang aasahan niya ay sobra-sobra na rin bigat ang pinapasan ko. Pagod na ako sa pagtatrabaho at pagbubuhat sa pamilya naming dalawa. Tapos pagod pa ako sa pag-aalaga sa kanya. Don't get me wrong, mahal ko naman si Ethan. At wala akong ibang hangad kundi ang tuluyan na siyang gumaling. Kaya lang nang dahil sa kondisyon niyang yon, hindi lang ang kakayahan ni Ethan na makalakad at magawa ang ibang bagay ang nawala sa kanya. Kasama na doon ang dati niyang ugali na romantiko at sweet. Sa halip naging masungit, demanding, naninigaw at mabilis magalit. Aminado akong namimiss ko na ang magandang katangian ng asawa ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa abot ng aking makakaya ay inunawa ko ang nararamdaman ni Ethan. Katulad ng pag-unawa ko sa kondisyon niya ng mga panahong yon. Doon ko naalala ang wedding vow namin na sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, at sa sakit man o kalusugan ay mamahalin ko si Ethan sa panghabang buhay. Itinata ko yon sa puso ko at isipan ko upang kahit napapagod na ako, ay hindi ko pa rin yon makakalimutan. Kaya lang ay may mga pagkakataon talaga na sinusubok ni Ethan ang aking pasensya, at yon ay noong nagsimula na siyang maging masungit. Hindi na rin niya na-appreciate ang mga bagay na ginagawa ko para sa kanya.
Puro na labang siya reklamo at napapabayaan na rin niya ang pagiging asawa niya sa akin. Kahit na anong sabi ko na magpakonsulta na siya sa doktor at humingi kami ng tulong sa eksperto, mukhang bibig niya na hindi siya nasisiraan ng ulo. Gusto mo bang masahihin kita rito? Ano bang ginagawa mo, Araceli? Ha? Ano? Naisip ko lang na ano. Na ano? Kita mo nagbabasa ako ng libro, istorbo ka eh. Sobra ka naman. Naglalambing lang naman ako sa'yo. Anong naglalambing? May ginagawa nga ako oh. Di mo ba nakikita to? Nakikita ko, pero bakit ka nagagalit dyan? Sinong hindi magagalit, nakakapikon ka na. Lambing-lambing, istorbo ka naman. Sobra ka naman makapagsalita sa akin. Parang hindi mo ako asawa. Oh, saan naman ang galing yan, Aber? Sa akin lang. Akala mo ba, hindi ko napapansin na nagbago ka na? Ano bang pagbabagong sinasabi mo? Bukod sa hindi pa ako maayos makalakad. Yung ugali mo? Ewan ko kung napapansin mo pero ibang-iba ka na sa dating Ethan na nakilala ko. Simula nung maaksidente ka, ang laki na ng pinagbago mo. Naging masungit ka na. Irritable. Tapos hindi ka na malambing katulad ng dati. Hindi mo na rin ako sinasabihan na maganda ako. Ganito, ganyan. Yun lang? Anong yun lang? Yun lang yung basehan mo ng pagbabagong sinasabi mo, ha? Akala ko naman kung ano na. Masyado naman kasing mababaw. Hindi yun mababaw para sa kaalaman mo. Nakalimutan mo na yata na asawa mo ko. At hindi lang basta katulong at tagapag-alaga mo. O ano, tapos ngayon nanunumbat ka na. Akala ko ba hindi ka nagre-reklamo? Bakit may paganyan-ganyan ka na ngayon? Hindi naman ako nagre-reklamo, pero... Hindi raw. Yun na mismo yung tinutumbok mo. Saka gusto mo bang malaman kung bakit hindi ako malambing sa'yo katulad ng dati? Bakit? Kasalanan mo rin naman. Paano ko naging kasalanan? Nakita mo na ba yung sarili mo sa salamin? Kung hindi pa, ayun oh, manalamin ka. Tapos sabihin mo sa akin kung sinong gaganahan dyan sa pagmumukhang yan. Mukha ka ng losyang. Wala pa tayong anak pero daig mo pa yung may sandosenang anak na. Buti pa nga yung ibang mga nanay dyan eh. Marunong mag-ayos ng sarili ikaw. Ang pangit-pangit mo na. Anong sabi mo? Grabe ka naman magsalita. Grabe na akong grabe. Pero nagsasabi lang naman ako ng totoo. Nakakasama ka ng loob. Ang sakit-sakit ng mga sinabi mo sa akin. Hindi mo man lang naisip yung mararamdaman ko. Sinabi ko yun sa'yo para matuto kang mag-ayos ng sarili mo. Magpaganda ka naman. Gawin mong kaakit-akit yung sarili mo sa paningin ko para ganahan ako't matuwa. Yung ganyan. Masyado kang emosyonal. Kala mo inaano kita. Nagtataka ka mo kung bakit hindi na ako katulad ng dati, di ba? Yan ang dahilan. Yan ang sagot ko. Napakasama mo, Ethan. Hindi mo man lang naisip na kaya ako nagkakaganito nang dahil din naman sa'yo. Ayoko sanang manumbat. Dahil hindi ako ganong klase ng tao. Kilala mo naman ako, di ba? Pero sumusobra ka na. Sa dinami-rami ng tao sa mundo, ikaw pa talaga na asawa ko ang magpaparamdam sa akin na mababa akong klase ng tao. Ang sama-sama mo, Ethan! Papa Dudut, sobrang sakit ng mga sinabi ni Ethan sa akin ng mga panahong yon. Kasabay noon ay bumaba talaga ng husto ang tingin ko sa aking sarili. Pakiwari ko ay napakawalang kwenta kong tao dahil hindi na nakakaramdam ng ligaya at pagkaakit ang asawa ko sa tuwing nakikita niya ako. Naawa tuloy ako sa aking sarili, Papa Dudut. Sa isipan ko ay hindi ako magmumukhang losyang kundi dahil sa kanya. Kung hindi ko sana kailangang isubsob ang sarili ko sa pagtatrabaho para may panggastos kami sa pang-araw-araw, pampagamot niya at habang inaalagaan siya hindi ko mapapabayaan ang sarili ko. Kung wala sana akong asawa na kagaya ni Ethan ay hindi ako maghihirap ng ganito. Kaya ang kapal naman ng pagmumukha niya na insultuhin niya ako. Dahil sa damdamin kong yon at kawalan ng pagmamahal mula sa Mr. ko ay natukso ako, Papa Dudut. Pumatol ako sa bayarang lalaki upang masatisfy ang pangangailangan ko bilang isang babae. Hindi lang yon ang isang beses nangyari kundi maraming beses.
At sa tuwing may nangyayari sa amin ng lalaking binabayaran ko ay hinahanap ko sa kanya ang pagmamahal at pagkalinga ng aking asawa. Sino kaya itong nag-chat? Teka, basahin ko nga muna. Ay, naku, sinabi ko namang busy ako ngayon eh. Kahit kailan talagang kulit-kulit niya. Sino makulit? Ethan, ikaw pala. Ay, teka, kaya mo na bang maglakad? Gusto mo tulungan kita? Sandali lang Wag na. Ay, May tungkod naman ako eh. Kaya ko na sarili ko. Uupo muna ako rito sa sofa. Galing akong kusina eh. Di mo pa sinasagot yung tanong ko ah. Sino yung yung makulit na kachat mo? ha? Ay, wala to. Kaibigan ko lang. Babae o lalaki? Ha? Tinatanong kita kung babae o lalaki ang kaibigan mong makulit. Babae. Babae. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Ha? Ano bang sinasabi Huwag mo? mo na nga akong gawing tanga, Araceli. Tilay lang ako pero hindi ako tanga kaya tigilan mo niyang pagpapalusot mo. Alam ko na may kinikita kang lalaki. Nabasa ko eh. Nabasa ko yung mga usapan niyo dyan sa cellphone mo nung tulog ka. At bakit ka nakikialam ng gamit ng may gamit? At bakit hindi? Asawa mo ako. Saka wala naman akong balak pakialaman yan eh. Kung hindi lang makulit yung kaibigan mo kuno. Daming chat kaya nayamot ako. Gano'n na kayo katagal nagkikita ha? At nagpapakasarap pag magkasama. Ha? Pwede ba? Magsabi ka na lang ng totoo, Araceli. Ilang buwan na rin. Kung ganon, ilang buwan mo na rin pala akong iniiputan sa ulo, ha? Pero tumigil na rin naman kami. Kaso makulit lang talaga siya. Eh anong gusto mong gawin ko ngayon? Matuwa ako na tumigil na kayo? Patawarin mo ako, Ethan. Alam kong malaki yung pagkakasala ko sa pagsasama natin. At sa'yo rin, dahil asawa kita. Pero sana maintindihan mo. Anak naman ng toknening oh. Ikaw na nga ang nagloko. Ikaw na nga ang nangabit. Tapos ako pa rin ang kailangan umintindi. Hindi ko siya kabit! Wala kaming relasyon! Pero may nangyayari sa inyo sa kama kaya sinong niloloko mo? Nagawa ko lang naman yung dahil sa'yo. Kasalanan mo kung bakit ko kinailangang hanapin sa iba yung pag-aalaga na hindi mo maibigay. Kung trinato mo lang sana ako ng maayos. Kung hindi ka lang sana nagbago, edi hindi ko gagawin ang bagay na yon. Talaga naman! Naririnig mo ba yung sarili mo, ha? Oo! Naririnig ko! Eh, ikaw ba? Narinig mo ba ang sarili mo nung walang habas mo akong sinabihan na pangit ako? Na hindi na ako kaakit-akit? Kasi kung oo, sana maisip mo na malaki ang kasalanan at pagkukulang mo sa akin! Pero maling-mali pa rin na humanap ka ng iba! Alam ko! Kaya nga tinigil na namin, di ba? Alam kong mali, kaya nakukonsensya ako at nagsisisi na ako sa nagawa ko. Tawarin mo ako, Ethan. Patawarin mo ako sa pagkakasala ko sa pagsasama natin. Walang kapatawaran yung ginawa mo sa akin! At bakit wala? Kapag kaming mga babae ang nagkakamali, turing niyo sa amin parang kriminal. Walang bait sa sarili, pakawalang babae, malandi, makate. Pero kayong mga lalaki, pag kayo ang nagloko, normal lang. Kasi mga lalaki kayo, ganon. Parang hindi naman yata patas ang mundo. Papa Dudut, alam ko na maling isumbat kay Ethan ang pagkakasalang ako naman ang gumawa, ngunit napangibabawa na ako noon ng matinding bugso ng damdamin. Hindi na ako nakapag-isip ng tama kaya naman nasabi ko ang mga katagang yon. Ngunit patid ko naman sa aking sarili na kahit kailan ay hindi maitatama ng mali ang isa pang pagkakamali. Kaya nga sinabi ko na lamang kay Ethan na gusto ko nang makipaghiwalay. Pero hindi po pumayag ang mister ko. Ayaw niya akong makatakas. Sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, pinaparamdam sa akin ni Ethan na isa akong makasalanang babae. Hirap na ako, Papa Dudut, at bagaman alam kong wala akong karapatang magreklamo,
dahil kabayaran lamang ito sa kasalanan ko, pero hindi ko pa rin mapigilang mapatanong sa aking sarili kung deserve ko ba ang ganitong klase ng buhay. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung ano ang dapat kong gawin. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Araceli. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang pagiging magulang ay isang panghabang buhay na tungkulin. At kahit na tumanda na ang mga anak natin ay hindi pa rin pwedeng mawala ang pagiging magulang natin sa kanila. Ikaw kabarangay, anong klaseng magulang ka sa iyong mga anak? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga masusugid ninyong tagapakinig. Ako po si Limuel, 35 years old at isa sa mga libo-libo ninyong kabarangay dito sa Caloocan. Netong taong ko lamang nadiskubre ang Barangay Love Stories noong minsang nakapakinig ako ng isa sa mga kwento ninyo na umere habang nasa taxi ako pauwi sa amin. Tapos isang araw ay naisipan ko magpadala ng sulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang istorya ng pag-iibigan namin ni Stella. Bale, nagkakilala kami noong nasa high school pa lamang kami. Pareho kasi kami ng organisasyon na sinalihan at yon ang naging daan upang maging malapit ang loob namin sa isa't isa. Mataas ang pangarap ni Stella sa buhay, Papa Dudut. Gusto niyang kumuha ng kurso sa pag-aabogasya. Kaya lang merong nangyari bago pa man din kami makapagtapos. May problema ba tayo na hindi ko alam? Wala. Meron. Stella naman. Limuel, buntis ako. Teka, anong sinabi mo? Buntis ako. Kumpirmado na ba yan? Oo. Kanina, sumubok akong mag-pregnancy test. 2 buwan na kasi akong hindi dinaratnan simula nung may nangyari sa atin. Akala ko irregular lang ako. Yun bang nagbago lang yung cycle ng pagkakaroon ko pero hindi eh. Bukod dun, nakakaramdam na rin ako ng mga sintomas ng pagbubuntis kaya naghinala na ako. Pero, bakit ngayon mo lang sinabi yan, Stella? Hindi pa kasi ako sigurado. Gusto ko munang kumpirmahin. Saka natatakot ako, Limuel. Natatakot ako na ipaalam sa'yo. Iniisip mo ba na baka tumakas ako at hindi ko panagutan yung magiging anak natin? Sorry, Limuel. Hindi naman kita masisisi doon. Sa dami ba naman ng mga loko-lokong lalaki ngayon, maiisip mo talaga yung bagay na yan. Matatakot ka pero Stella, gusto ko lang sabihin sa'yo na iba ako sa kanila. Alam ko naman yun, kaya nga nakokonsensya ako ngayon kasi pinag-isipan kita ng ganun. Ayos lang, ang mahalaga sa akin ngayon, kayo nang magiging anak natin. Pero ano nang gagawin natin ngayon? Kakausapin ko muna ang mga magulang mo. Tito, tita,
Pinapangako ko po na pananagutan ko ang inyong anak. Hindi ko po siya tatakasan. At magsisikap po ako para mabigyan ko si Stella ng magandang kinabukasan. Sila ng magiging anak namin. Napag-usapan po namin ni Lemuel na hihinto muna kami pareho sa pag-aaral. Ako para matutukan ng pagbubuntis ko, tapos si Lemuel maghahanap naman po siya ng trabaho. Opo, tama po si Stella. At may plano ka pa bang bumalik sa pag-aaral pagkapanganak mo, anak? Opo, Ma. Sana gustuhin mo pa kasi mahirap maging nanay. Baka nga maubos lang ang oras mo sa pag-aalaga sa anak ninyo. At sana kayanin mo rin, Lemuel. Dahil hindi biro ang maging padre de pamilya. Mahirap magtaguyod ng anak at asawa lalo na sa edad niyong yan. Opo, kakayanin ko po at gagawin ko ang lahat. Hindi po ako susuko kahit na mahirapan ako. Pangako po yan. Papadudot, pinangatawanan ko ang pinangako ko sa mga magulang ni Stella. Kaya nga nang makapagtapos kami sa high school, paghahanap agad ng trabaho ang inatupag ko. Sa isipan ko ay gusto kong makapag-ipon ng pera para sa panganganak ni Stella. Kahit na anong trabaho basta disente, pinasok ko. Hindi na ako namili pa, nagtindero ako, tumao sa palengke, karinderya, naging kargador at factory worker. Pero hindi naging madali ang lahat, kahit na anong kayod at pagsisikap ko sa trabaho. Bukod doon ay sobrang liit ng kita ko na kulang pa sa mga gastusin namin sa bahay. Mabuti na lamang at inalalayan kami ng mga magulang ni Stella nung nanganak siya. Pero hiyang-hiya ako sa kanila dahil pakiramdam ko ay hindi ko napangatawanan ang pinangako ko sa anak at apo nila, Papa Dudut. Mahal, pwede bang mag-usap tayo? Oo naman. Tungkol saan ba yung pag-uusapan natin? Tungkol sa atin. Ang totoo, nahihiya na ako sa mga magulang mo kasi hanggang ngayon, eto, nakikitira pa rin tayo dito sa bahay nila. Bakit ka naman mahihiya? Nag-aabot ka naman ng ambag para sa mga bayarin dito sa bahay. Oo, pero pakiramdam ko kulang pa rin yun. At madalas, sila ang sumasalo ng mga gastusin. Buti nga, mababait yung mga magulang mo kahit kailan. Hindi ako nakarinig ng reklamo sa kanila. Tapos, mahal na mahal pa nila yung anak natin kaya malaki talaga ang pasasalamat ko sa kanila. Pero syempre naman, iba pa rin kapag nakabukod na tayo. Pangarap ko sa inyo yan ang anak natin eh. Pangarap ko rin naman yan, pero sa ngayon, alam ko na hindi pa natin kaya. Oo nga eh. Salit ba naman ang kinikita ko? Madalas, sapat lang at kung minsan, kulang pa nga para sa atin. Tapos lumalaki na rin yung anak natin. Napag-isip-isip ko na hindi pwedeng habang buhay na ganito ako. Ano bang sinasabi mo? Anong ganyan ka lang? Na mababa ang kinikita. Paano ko na lang matutupad yung pinangako ko sa mga magulang mo nun kung hanggang ngayon iipon sa bangko wala pa tayo. Natupad mo naman ang mga pangako mo sa kanila. Tinaguyod mo nga kami ng anak natin, oh. At nagsisikap ka. Oo, pero nakukulangan pa rin ako eh. Mahal, ano bang ibig mong sabihin? May gusto ka bang tumbukin sa usapan nating to, ha? Oo, Stella, meron. Kung ganun, sabihin mo na. Pangako, makikinig ako. Ganito kasi, inalok ako ng kaibigan ko na magtrabaho sa ibang bansa. Gusto ko sanang subukan para makapag-ipon tayo ng pera para sa kinabukasan ng pamilya natin. Saang bansa ba yan, mahal? Sa Saudi sana. Hindi ba mapanganib dun? Kahit saan naman mapanganib basta dodoblehin na lang ang ingat. Pero paano kami ng anak mo? Mapapalayo ka sa amin, Lemuel. Oo, alam ko, Stella. Ayaw ko rin naman na umalis, kaya lang kung mananatili ako dito sa Pilipinas, lalong babagal ang pag-asenso natin.
Sa liit ng kinikita ko rito, di tayo agad makakapag-ipon para sa pag-aaral ng anak natin. Ayoko naman na iaasa pa rin sa mga magulang mo ang bagay na yun, mahal. Grabe yun. Naiintindihan ko naman, pero hindi ko lang din talaga mapigilang matakot para sa kaligtasan mo pagdating mo dun sa Saudi. Pangako, mahal. Lagi ako mag-iingat. Mabilis lang naman yung mga araw eh. Hindi na lang natin mamamalayan na tapos na pala ang kontrata ko doon tapos pauwi na ako sa inyo rito sa Pilipinas. Sana nga. Basta, palagi kang mag-iingat dun at wag mo kaming kalilimutan ng anak mo rito, ha? Oo naman. Kayo talaga ni Maika ang inspirasyon ko at tanging dahilan kaya ako magsasakripisyo. Pangako, babalik ako rito sa atin at pagkatapos, hindi na tayo magkakahiwalay. Papa Dudut, uunahan ko na ang pangamba ni Stella, lalo na at mapapalayo ako sa kanila ng anak namin. Ngunit desidido akong umalis. Hindi naman kasi araw-araw ay pwedeng dumating sa buhay natin ang ganong klase ng oportunidad. Kaya naman pinakalma ko na lamang siya. Nangako ako na ayoko sanang palagpasin yon. Pero kailangan naming piliin ang ganong option. Mabuti na lamang at napapayag ko rin si Stella. Kinausap din namin ang mga magulang niya at tinulungan nila ako sa mga gastusin sa papeles na kinakailangan ko para makapag-ibang bansa. Naging madamdamin ang pamamaalam ko noong araw na aalis na ako. 3 taong gulang pa lamang noon ang anak naming si Maika para maintindihan ang lahat. Pero siya ang inspirasyon ko. Kaya ako pansamantalang magtatrabaho sa malayo. Bago ako tuluyang sumakay sa eroplano ay isang mahigpit na yakap at mainit na halik kasama ang pangako nang muli kong pagbabalik ang iniwan ko sa aking pinakamamahal na si Stella at anak naming si Maika, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mahirap maging OFW dahil malayo ka sa iyong pamilya. Sobrang miss na miss ko na ang aking mag-ina. Tanging sa cellphone ko lamang sila nakakausap kaya naman malaking bagay sa akin yon. Gusto kong sulitin ang bawat sandali lalo na at hindi ko pa noon kasamang lumaki ang anak namin. Pakiramdam ko ay marami akong utang at pagkukulang sa kanya. Pero akala ko pagkatapos ng 3 taon na kontrata sa ibang bansa ay makakauwi na ako sa Pilipinas. Pero hindi pa rin pala. Dahil kulang pa ang naipon namin para makapagbukod kami ng bahay ni Stella. Alam ko na gustong-gusto na niya akong pauwiin ngunit sinabi ko sa kanya na mag-i-extend ako para hindi kami mawalan ng pinagkakakitaan. Kahit ayaw naman ni Stella, mabigat sa loob niya na pumayag pa rin sa gusto kong mangyari. Makalipas nga ang 6 na taon ay umuwi ako sa Pilipinas pero para sorpresahin ang mag-ina ko. Subalit ako pala ang masosorpresa. Anong sinabi mo? Baka naman nagbibiro ka lang, mahal. Mahal, pakiusap. Sabihin mong nagbibiro ka lang kasi hindi ko matatanggap yung sinabi mo. Sana nga nagbibiro lang ako pero hindi. Hindi ako nagbibiro, mahal. May cancer ako. Ayan o. Tingnan mo, basahin mo yung nakasulat dyan sa papel. Ano to? Resulta yan ng biopsy sa akin. Sabi dyan, cancerous daw yung tumubong bukol sa bituka ko kaya kailangan kong sumailalim sa gamutan. Diyos ko. Bakit ikaw pa? Bakit sa'yo pa, mahal?
Marami namang masasamang tao yung pwedeng tamahan ng sakit na to. Bakit ikaw pa? Bakit sa'yo pa? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin talaga alam ang sagot sa tanong mong yan, mahal. Simula nung malaman ko yung resulta ng pagsusuri sa akin, at hanggang ngayon hindi pa rin ako makapag-isip ng matino. Katulad mo, gulong-gulo yung isip ko. Marami akong tanong sa Diyos, kagaya ng mga tanong mo, pero mas nanaig sa akin ang matinding takot. Mahal, napakabata pa ng anak natin si Micah para mawalan ng nanay. Hindi mangyayari yun. Hindi mawawalan ng nanay ang anak natin. Hindi. Sana nga hindi. Pero baka nakakalimutan mo, cancer ang kalaban natin. Traidor ang sakit na to at konti lang ang gumagaling dito. Alam ko. Pero kailangan pa rin nating manalig sa Panginoon habang nakikipaglaban sa sakit na yan. Oo, konti lang ang gumagaling pero meron pa rin gumagaling, mahal. Kaya nga kahit maliit na tsansa lang, gusto ko ilaban pa rin natin ang pagpapagamot mo. Ha, mahal? Ayaw ka naming mawala ng anak natin, mahal. Ayoko pa rin namang mawala eh. Marami pa tayong gagawin, di ba? Pag umuwi ka na talaga rito sa atin, pag hindi mo na kailangan bumalik sa ibang bansa para magtrabaho, di ba sabi mo marami tayong gagawin. Oo, mahal. Marami tayong lugar na pupuntahan kasama yung anak natin. Sabi mo, mahal, mabawi ka pa sa amin ni Micah, di ba? Oo, mahal. Oo. Marami pa tayong gagawin. Kaya nga lumaban ka. Kaya dapat talaga kayanin mo. Huwag kang mag-aalala kasi ako na ang bahala. Ipapagamot kita. Sisiguraduhin ko na gagaling ka. Mahal. Papa Dudut, sobrang sakit na malamang merong malubhang karamdaman si Stella. Hindi yon ang klase ng sorpresa na inaasahan ko pag uwi ko sa amin. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na posibleng mangyari ang bagay na yon. Kaya nga lalo akong nagsikap na magtrabaho para matustusan ang pagpapagamot ng aking pinakamamahal na si Stella. Habang nasa Pilipinas ako ay nagpakasal kami ni Stella sa huwes at kahit na malungkot ang muli naming pagkikita, para sa akin ay pinakamasaya pa ring pangyayari. Ang sa wakas ay napakasalan ko na ang babaeng pinakamamahal ko. 3 buwan lamang akong nanatili sa Pilipinas bago ako bumalik sa ibang bansa at naging sobrang lungkot at madamdamin na naman ang pag-alis ko. Katulad nung unang beses akong umalis, nangako ako kay Stella na magbabalik ako. At nangako rin siya sa akin na maghihintay siya sa aking pagbabalik. At kahit na may takot sa dibdib dahil baka yun na ang huli naming pagkikita, tinuloy ko pa rin ang pag-iibang bansa. Kaya lang ay makalipas ang higit 1 taong pakikipaglaban ni Stella sa kanyang sakit, ay tuluyan na siyang inagaw sa amin ang kamatayan. Hindi ako nakauwi kaagad noon at kinailangan ko pang magmakaawa sa amo ko para namang payagan akong umuwi ng Pilipinas kahit na ilang araw lang. Micah, anak, may tampo ka pa rin ba kay Papa? Meron pa po. Hindi pa rin po nawawala eh. Ay, aalis na ako bukas. At baka matagalan pa ulit ang pagkikita natin. Hindi ko kasi sigurado kung papayagan pa ako na makauwi ng amo ko rito sa atin dahil
Biglaan lang din tong uwi ko nung nalaman ko na wala nang mama mo. Eh bakit po kasi kailangan nyo pang umalis? Hindi ba pwedeng dito na lang kayo sa atin? Hindi pwede anak eh. Bakit nga po? Eh kasi anak, nasa malayo ang trabaho ko. Pwede rin naman po kayo magtrabaho dito sa malapit Yung tatay nga po ng kaklase ko dito lang nagtatrabaho kaya bakit hindi na lang po kayo dumito sa atin pa? Anak, gustuhin ko man pero malaki kasi ang pangangailangan natin sa pera eh. Lalo na naubos ang ipon ko nung nagkasakit ang mama mo. Ipon ko yun para sa pag-aaral mo sa kolehiyo, anak. At kung dito ako magtatrabaho sa atin, baka hindi ko kayang kitain yung pera na kinikita ko ngayon sa ibang bansa. Baka matagalan pa ulit ako makapag-ipon para sa pag-aaral mo, kaya pasensya ka na kung hindi ko muna mapagbibigyan yung hiling mo na dumito na ako. Ang daya nyo naman po pa. Wala na nga si mama tapos aalis pa kayo. Paano na lang po ako? Kapag umalis kayo, maiiwan na lang po ako mag-isa dito. Pero nandito naman ang Auntie Jane mo, anak eh. Pati yung mga pinsan mo at saka... Pero pa, iba pa rin pag nandito kayo ni mama. Kasi mga magulang ko po kayo. Pasensya ka na anak, pero kailangan talagang umalis ni Papa eh. Siguro sa ngayon, hindi mo pa naiintindihan na ginagawa ko to para sa'yo. Para sa pamilya natin, pero naniniwala ako na balang araw, mahuunawaan mo rin ang lahat. Hindi na po ako bata. Naiintindihan ko na po lahat pa. Kung naiintindihan mo na ang lahat, umaasa ako na lalawakan mo ang pag-unawa mo sa sitwasyon ng buhay natin, anak. Sa ngayon, ito lang ang nakikita akong paraan eh. Ang magtrabaho sa malayo para maitaguyod kita. Para maitaguyod ko ang pamilya natin. Sana talaga maintindihan mo kung bakit kailangan kong umalis. Kahit na gustong gusto ko na lang na manatili rito para makasama ka. Pero, babalik po ba kayo pa? Oo naman anak. Bakit naman hindi? Kasi nangako rin po kayo kay mama na babalik nun eh. Pero ang tagal nyo raw pong tinupad. Alam mo anak, alam ng mama mo na meron akong dahilan. Masakit din naman sa kalooban ko na hindi ko natupad ang pangako kong yun sa kanya eh. Pero sana hindi yun maging dahilan para di ka na maniwala sa akin na babalikan kita rito, anak. Mag-iipon lang talaga ako ng pera tapos uuwi na ako rito para makasama ka, ha? Aasahan ko po yan pa. Hihintayin ko po yung pagbabalik nyo rito sa atin para magkasama na po tayo. Oo, anak. Basta ipangako mo na magpapakabait ka, ha? Mag-aaral ka ng mabuti at saka susundin mo ang mga utos sa'yo ng auntie mo. Naku, malaking bagay na nandyan siya para tumayong nanay sa'yo. Lalo na't iniwan na tayo ng mama mo. Papadudot, sobrang bigat ng kalooban ko noong umuwi ako noon sa Pilipinas dahil imbes na mainit na yakap ang sumalubong sa akin ay mahimbing na natutulog na Stella ang nadatnan ko. Para lamang natutulog ang asawa ko habang nakahimlay. Yun nga lang hindi na siya magigising pa kailanman. Nagluksa ako ng husto at sinisisi ko ang sarili ko sa mga nangyari. Tapos may tampo pa sa akin si Micah dahil sa mga pagkukulang ko sa kanya. Pero alam ko sa aking puso na ginagawa ko lang ang makakaya ko para sa kinabukasan niya. Kaya tiniis ko ang hirap, lungkot at pangungulila ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Umasa ako na balang araw ay maiintindihan ni Micah ang mga sakripisyo ko, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mabilis na lumipas ang 5 taon. Habang abala ako sa pagtatrabaho ay meron na lamang ibinalita sa akin si Jane, ang kapatid ni Stella na nag-aalaga sa anak naming si Micah. Ayon sa kanya ay buntis daw ang 16 anyos kong unika iha. Kahit gusto kong magalit sa anak ko ay hindi ko ginawa dahil nasa malayo ako at alam kong baka lumayo lamang ang loob niya sa akin. Kaya naman inunawa ko pa rin si Micah nang ibalita sa akin ng tiyahin niyang si Jane na nagdadalang tao siya. Nang mga panahong yon ay mas nadagdagan ng dagok sa aking dibdib at pasan na responsibilidad sa mga balikat ko. Hindi na lang kasi basta pag-aaral ng anak ko ang dapat kong tustusan.
kundi maging ang pagdadalang tao na rin niya. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay sinuportahan ko pa rin si Maika. Tuwing may pagkakataon ay araw-araw ko siyang kinukumusta sa pamamagitan ng pagtawag sa cellphone. At kahit na malayo ako, gusto ko pa rin gampanan ang tungkulin ko sa kanya bilang isang ama. Ang hirap, sobra. Gabi-gabi akong umiiyak at walang sandali na hindi ko kinausap si Stella sa panalangin ko. Litong-lito na ako. Hindi ko na alam ang gagawin at dapat unahin. Trabaho ba o kapakanan ng aking anak na nasa malayo ang dapat kong pagtuunan? O anak, napatawag ka. Pa, kailan po ba kayo uuwi rito sa atin? Pasensya ka na anak pero hindi ko pa masabi. Hindi ko pa alam kung kailan. Bakit po? Hindi po ba kayo pwedeng magpaalam sa amo nyo? Naku, pag ginawa ko yun baka matanggal na ako sa trabaho. Naghigpit na sila rito. Hindi na pwedeng basta-basta umuwi ang isang trabahante sa bansa nila kung kailan nila gusto. Meron silang patakaran dito na dapat naming sundin. Ganun po ba? Oo na, kaya pasensya ka na talaga. Pasensya ka na kung hindi ko pa kayang pagbigyan yung gusto mo. Pero, pa, kailangan ko po kayo rito eh. O, bakit? May nangyari ba? Wala naman po. Sigurado ka ba, Maika? Opo. Pa, namimiss ko lang po talaga kayo eh. 5 taon na rin po simula nung huling beses tayong nagkita. Hindi naman po kayo nakauwi rito sa atin katulad nung pangako nyo sa akin nun, di ba? Pasensya ka na anak ha. Mahal niyo pa po ba ako, pa? Oo naman. Bakit mo naman natanong yan? Kasi parang hindi ko maramdaman yung pagmamahal niyo sa akin dahil malayo tayo sa isa't isa. Oo, alam ko naman po na nandyan kayo para magtrabaho pero kailangan ko rin naman ng papa ko lalo na ngayon na nabuntis ako. Hindi kasi ganun kadali ang gusto mong mangyari anak eh. Dahil babuntis ako at mas nadagdagan ng responsibilidad niyo? Akala ko po kasi kapag ginawa ko yun, pag nabuntis ako, makukumbinsi ko na kayong umuwi para alagaan ako at ang magiging anak ko. Pero nagkamali ako kasi lalo lang pala matatagalan yung pananatili niyo sa ibang bansa dahil kailangan niyo pa kaming tustusan ng magiging anak ko. Anak, nangyari na yon at wala na rin naman tayong magagawa para baguhin pa ang lahat. Nagkamali ka, oo. At nagkulang din ako dahil hindi kita nagabayan. Kaya nga ang tanging na lang nating magagawa panindigan yung pagbubuntis mo, anak. Kahit na nangangahulugan pa yun na matatagalan ulit ako sa pagbabalik dyan sa Pilipinas. Kasi ayan, kailangan kong suportahan ang panganganak mo at ang magiging apo ko sa'yo. Sorry po talaga, pa. Sorry kasi naging mapusok ako. Sorry din po kung naging makasarili ako at padalos-dalos sa mga desisyon ko sa buhay. Kala ko lang po kasi yun yung tamang gawin para mapauwi ko na kayo at magkasama na tayo. Pero parang napalala ko palalo yung sitwasyon eh. Akala ko naiintindihan ko na talaga ang lahat kung bakit kailangan niyo magtrabaho sa malayo. Pero hindi pa rin po pala. Sorry po talaga, pa. Hayaan mo na anak. Sigurado ako na kung buhay ang mama mo, mas gugustuhin mo na unawain kita kaysa pagalitan. Ayoko namang makapagsalita sa'yo ng hindi maganda dahil baka maging ugat lang yun ang paglayo ng loob mo sa akin. Kaya ayos lang. Hayaan mo na anak. Ang mahalaga, meron kang natutunan sa nangyari. Meron nga po at sobrang laking aral po nito para sa akin. Papadudot, alam ng Diyos na gustong-gusto ko nang umuwi sa Pilipinas para maalagaan ang aking anak. Pero takot ako na bumalik sa umpisa sakaling hindi ako agad makahanap ng mapagkakakitaan pag uwi ko sa bansa natin. Ayoko na mawalan kami ng pera ni Maika lalo na at kailangan kong pag-ipunan ng panganganak niya. Kaya lang merong nangyari na hindi inaasahan, Papadudot.
Pagkatapos kasi ng pag-uusap naming yon ng anak ko ay hindi na ulit ako nakatanggap ng tawag mula sa kanya. Kapag kinukumusta ko siya sa Auntie Jane niya ay sinasabi lang nito na maayos naman daw ang kalagayan ng anak ko. Bukod doon ay dumalas ang pananaginip ko kay Stella. Hindi ko alam kung ano ang kahulugan noon, ngunit may isang beses na sinabi niya sa akin sa panaginip ko na kailangan daw ako ng anak namin. Tandang-tanda ko pa na nagising na lamang akong pawisan at kabado. Natakot ako at agad kong naisip si Micah. Doon ako nagdesisyon na umuwi sa Pilipinas nang hindi pinapaalam sa pamilya ng namayapa kong asawa. At tama nga ang kutob ko, hindi maganda ang kalagayan ni Micah. Naabutan ko siyang natutulog sa garahe ng bahay at hindi ko na napigilan pa ang aking matinding galit, Papa Dudut. Jane! Lumabas ka sabi! Harapin mo ako! Ano bang iingay yun? Kitang natutulog pa yung tao. Kuya Lemuel, Oo, Jane, ako nga. anong ginagawa mo rito? Bakit wala ka man lang pasabi na uuwi ka pala? Kung sinabi ko baka hindi ko malaman ang pinaggagawa mo sa anak ko. Ang kapal ng mukha mong patulugin sa labas si Micah, kita mong buntis nga siya. Sanay namang matulog sa labas yung anak mo. Kaya bakit ako mag-aalala? Hoy, para sa kaalaman mo, bago nabuntis yung magaling mong anak, hindi na yan umuwi rito sa atin. Ewan ko kung saan siya nagpupunta. Tapos isang araw, bigla na lang siyang umuwi rito para sabihing may laman ng bata yung tiyan niya. Pero hindi pa rin tama na patulugin mo siya sa labas. Ikaw, may galit ka ba sa anak ko? Sabihin mo sa akin ngayon din. Ano? Sumagot ka, Jane. Oo, meron! At hindi lang sa kanya, kundi sa'yo na rin! Sa akin din? Bakit? Anong kasalanan namin sa'yo? Malaki! Malaki, Lemuel! Kasi nang dahil sa inyo ng anak mong yan, hindi natupad ng ate ko ang mga pangarap niya sa buhay. Kasalanan mo kasi binuntis mo siya ng maaga at kinailangan niyang kalimutan ng kanyang sarili dahil inuna niyang magpakananay sa anak niyo. Tapos namatay pa siya ng maaga. Namatay siya ng mag-isa dahil nasa malayo ka. Namatay siya na hinahanap ka kahit na ako naman ang laging nasa tabi niya. Kung alam mo lang na walang araw simula nung nagkasakit siya ng malubha na hindi kanya naging bukang bibig. At hanggang sa kamatayan niya, ikaw pa rin ang hinahanap-hanap niya. Pero mali pa rin na idamay mo ang anak namin sa galit mo sa akin, Jane. Pamangkin mo si Micah. Kadugo mo siya. Ibinili namin siya sa'yo ni Stella. Alam ko. Pero naging matigas ang ulo ng anak niyo. Kaya naman lumayo ang loob ko sa kanya hanggang sa mawalan na ako ng pakialam sa kanya. Buti nga hindi ko pa siya tuluyang pinalalayas dito sa pamamahay namin O tapos ngayon, magdadagdag pa siya ng palamunin. Ang bihira. Jane, wala ka pa rin karapatan na tratuhin ng masama ang anak ko dahil hindi naman ako nagkulang sa kanya. Oo, wala ako nung mga panahong kinailangan nila ako ni Stella pero di ba, nandun ako sa ibang bansa para maghanap buhay. Nagtatrabaho ako sa malayo para may maipadala akong pera sa inyo tapos malalaman ko na ganito lang ang ginagawa mo sa anak ko. Sobrang sama mo naman, Jane. May konsensya ka pa ba? Sigurado ako na kung buhay si Stella, magagalit siya ng husto sa'yo. Buti pa iaalis ko na sa poder ninyo tong anak ko. Dahil wala kayong kwentang kamag-anak! Papa Dudut, gusto ko sanang sampahan ng kaso si Jane pero pinigilan lamang ako ni Micah. Sa uli ay nakumbinsi niya ako na tantanan na lamang ang tiyahin niya. Ngunit ng araw na yon ay tinulungan ko mag-impake ng mga gamit at damit niya ang anak ko upang makaalis sa poder ni na Jane. Pinangako ko sa aking sarili na hinding-hindi na kami tatapak sa lugar na yon at kakalimutan na namin ang pamilya ng aking asawa. Sa kasalukuyan ay magkasama kami ng anak ko na nangungupahan sa isang apartment dito sa Caloocan. Hindi na rin pala ako bumalik sa ibang bansa at nagtayo na lamang ako ng maliit na grocery store gamit ang naipon kong pera mula sa pagtatrabaho ko sa ibang bansa. Nakapanganak naman si Micah at pinangako ko sa aking sarili na babawi sa mga pagkukulang ko sa kanya. Sa ngayon ay nag-iipon ako ng pera para muling makapag-aral ang anak ko.
pag lumaki-laki na ang aking apo. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong programa. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Limuel. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.